Ayun! So what's up mga kabigotay? Ay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Maigi naman at kayo ay muling napagawi din eh. Kung ikaw naman ay bago lang din sa aking YouTube channel, ay di magaling pa ikaw ay mag-subscribe na. I-like mo ang ating video. Pwede mo ring i-share. At saka i-hit mo ang notification bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Bago tayo dumiretso doon sa mga update mga kabigote, ayan ang gaganda ng update ngayon natin sa ating lap. Papasilip ko muna sa inyo, yung kita nyo ba gayon? Yung ating ice na F2 mga kabigotay, ayan. Tambay mga kabigotay. Tambay na tambay din yan sa taas na iyan. Kasama yung ating dalawang tinitrain din na anak ng ating Rose. Umikot rin dalawang aray, hindi lang makasabay. May clip ang pakpak mga kabigotay. Pero siya ay naglililipad na rin diyan. Siyempre pabalik-balik lang diyan sa bubong ng ating flight na aray. At saka doon sa tambayan nila. Yan. Diyan na sila natambay ngayon mga kabigotay. Hindi ako na may natutuwa at gawa ng siyempre. Minsan lang ako nagpalipad ng ibon. Nag-train ng ibon mga kabigotay. Hindi talaga tayo nag-aalpas at hindi naman tayo nangangarera. Ayun. Tinrain natin ngayon ay yung sanay na. Hindi naman naglalalayo kaya okay lang. Ayan. Mga kabigotay, papakita ko nga pala sa inyo kanina kay walang magawa. Tinamaan ng sipag mga kabigotay. Di ako'y gumawa ng box at gawa ng yung ating ilang breeder din sa loob ay mga nag-mate. Ay wala naman sila ngayong maitlugan. Ito yung ginawa ko, gumawa ko na rin. Yan, nest box. So ito mga kabigotay, dalawang pinto, kabilanan. Ayan ang una. Wala pang laman. Tapos, aray ang pangalawa mga kabigotay. May laman. Nandyan yung ating... Nasaan kita baga? Yawn. May laman niyang dilute na toy stencil. Ngayon mga kabigotay, iitlog na yung ating stencil diyan. Ngayon, ang isa sa aking mga update din syempre, aring ice natin. Na ipina-project mga kabigote, mga F1 natin. Ayaw. Kung makikita ninyo, may puti na doon. Umitlog mga kabigotay. Kahapon, umitlog yan. Ng parang bandang paggabi na Ngayon, maganda yung itlog mga kabigotay. Lasa ko mga kabigotay, mapipertain. At talagang saktong-sakto yung sukat mga kabigote baga ng itlog. Tayo namang mga pansier mga kabigote, alam nyo rin aray, na kapag nakita pa lamang natin yung initlog ng ating mga kalapate, malaki na yung chance na siya ay mag-fertile. Ramdam natin, alam na natin kumbaga yung itsura ng itlog. May mga time naman na kapag umitlog, kita natin yung itsura ng itlog, parang hindi magpifertile kasama. Gayon, di ba ga? Alam ko yon, alam ninyo yon. Ngayong araw na magpapadalwa na yan ng itlog. Sigurado at lilimlim na yan. Magsisimula na yung mag-incubate mamayang gabi o kaya ay bukas. Kung itlog ngayon, ay di ngayon itlog yang. Ngayon itlog. Ngayon mag-incubate yan o lilimlim. Ngayon, mga kabigote, gusto ko lamang ibigay sa inyo isa pang tip ng beddings ng aking mga ibon. Alam nyo mga kabigote, sa pagbe-breed natin ng kalapate, kailangan minsan binibigay natin yung natural na ginagawa nila, yung mga instinct nila katulad na Ayan. Ito mga kabigote, mga tangkay ito ng mga dahon ng mahogany. Ayan. Tuyo. Meron akong puno ng mahogany na malapit dito sa amin. Ako'y namulot. Tapos inilalagay ko dito sa kanilang cage, sila na yung bahalang maghakot diyan. Ngayon, yung mga beddings nila, sila naghahakot niyan. Ayun kung makikita natin, meron na yung mga tangkay. So, kahit pa paano yung kanilang natural na ginagawa pag naghahakot ng pamugad, nagagawa nila. Dini naman, mga kabigote sa taas. Ayusin ko muna yung yung camera natin, lalagay natin to sa ating camera holder. Yan. Ari naman, mga kabigote, yan. Itong ating dilute na mga F1, syempre may panak na F2. Ako'y talagang namamangha mga kabigote. Dahil habang tumatagal, ay ang development ng inakay, noong una makikita natin hindi ganun kahaba pa kasi nga, siguro dahil bata pa Pero nung sila ay ilang araw na mga kabigote, mas mahaba na yung tuka ngayon. Ay aking ipapakita sa inyo kung ano yung development.
Oh, kunin ko lamang mga kabigote. Oh, pag ako'y kumukuha mga kabigote, inaangat ko yung hen. Dahil nag-aaway siya, ay baka baga matungtungan ng anak. Are mga kabigote, yung sinasabi ko sa inyo, mas malaki na sila ngayon kaysa nung huling ipinakita ko sa inyo. Oh, kung inyong makikita, mas malaki na. At are mga kabigote, sinasabi ko sa inyo kung gaano kahaba ang tuka na. Oh, di ba ga? Ito yung sinasabi ko na inaabangan dapat natin sa ating stencil program. Yan tukang ganyan ang aking talagang hanap-hanap at project talaga na makapagpalabas ng mga ganyang mahabang tuka. Ngayon, aring ibon na ito, nakikitaan ko ng bronze. Maglalabas ito ng bronze marking, siguro kaunti lamang. Maglalabas ito ng toy, mga kabigotay. Ngayon naman mga kabigote, hawak ko yung kanyang canesmate. Ayun din humaba na rin yung tuka. So mga ilang araw, yung sagad na, yung maximum kasi ng haba ng tuka niya, syempre habang lumalaki yan, yung bata pa siya, hindi pang ganun kalambot ang, katigas ang buto, humahaba pa. Pero kung makikita nyo mga kabigote, yan talaga yung target natin ng mga big ng mga stencil. Kasi, yung mga stencil natin, ating makikita, talagang hindi ganun kagagandang big. Ito. Yeah. Itong isang ito, dark na dark. Siguro magiging spreader black. Nakikita ko na, nakikinikinita ko na mga kabigotay. Babalik ko na doon sa nanay. At mataray ayaw nang hinahawak-hawakan ng kanyang mga anak. Kita nyo baga. Ayan, ganyan ang ugali niyan. Tuka-tuka. Buti yung tatay niya, hindi masyadong matapang. Babara-bara ko kulong gayan lamang, pero takot siya. Dusong day. Namamara ko lang, pero hindi naman siya nangaaway. Ngayon, mga kabigote, yung ating pair ng stencils na red at saka ng ating saddle, uminakay na. Papakita ko sa inyo ang inakay, mga kabigote. Siyempre, dahil racing pigeon yung ating saddle, mas maganda na yung form. Maganda na talaga yung form na ilalabas doon. Ngayon, kukunin ko lang ang saglit mga kabigote. Yan. Aray mga kabigote, ang isa sa lasa ko'y magiging saddle, aring bagong pisang aray. Aray, ang inakay mga kabigote. Kita nyo baga, gaganda. Parehas pied mga kabigote. Yan. Pag ganyan mga kabigote, tuka. Nakikita ninyo dark, tapos may kaunting mga puti-puting hati sa ganyan, sa tuka. Ibig sabihin niya mga kabigote, pied yan. It's either nasa pakpak ang kanyang mga puti. Kasi yan, sa gitna, ang laki nung nasa gitnang yan, hati. Kasi kapag mga hindi pied, dapat wala yang hati na puti diyan. Dahil siya ay merong kaunting ganon, ibig sabihin, pied. So ngayon, itong isa, para siyang red. Red din? Na pied, mga kabigote. Ayan, may hati rin sa tuka. Babagong pisa parang isa yun. Basa-basa pa mga kabigote. Ang gaganda ng mga inakay, ating aabangan ng kulay. Dahil sabi ko nga sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo ang pagkakaiba ng may stencil na may opal at ang stencil na wala. Kasi kayang-kayang laruin mga kabigote ng opal jeans ang markings ng stencil. Kayang pasabugin, kayang palabuin. Kumbaga, pero depende naman mga kabigote sa inyong preference o kaya sa gusto ninyo Kung gusto nyo may opal lang inyong stencils, walang problema. Pero sa akin kasi, ayoko dahil nagpe-fade ang markings ng stencils kapag may opal. Siguro yung iba dyan na nag-braid na inilahok nila sa opal o kaya doon sa mga reduce yung kanilang mga stencils, makikita nila medyo malabo yung markings ng frill, toy and frill stencil nilang hawak-hawak. Sorry. So, are mga kabigote, papakita ko lamang sa inyo, are yung ating 4th generation. Kung makikita ninyo, ang ikli ng tuka, maikli ang ilong. Ito yung ayaw natin sa form ng isang stencil. May maganda ang kulay. Kung sa kulay at kulay, mga kabigote. Kasi, may markings na siya, TS3 na siya Tapos frill stencil pa siya. Ang problema nga lang, mga kabigote, ang laki ng ulo. Di ba ga?
Tapos yung mata niya, hindi pa ganun ka ayos. Parang teddy bear nga. Pag pipisilin mo nga, ang lambot mga kabigote. Kasi nga, siya ay hindi pa ulit na ibabalik sa racing pigeon. Ngayon, ipinares ko siya sa isang racing pigeon at ayun na nga mga kabigote. Gumaganda na ang kanyang mga apo. Oh, katunayan nga, ito na yung development mga kabigote dun sa isa eh. Oh, ayun, tingnan nyo, ang layo ng pagkakaiba ng tuka nila. Oh, di ba ga? Oh, itong isa medyo pantay na sa noo ang kanyang tuka. Ang ganda na ng mata mga kabigote, ang ulo hindi malaki. Mahaba ang katawan mga kabigote at hindi siya malambot. Firm na ang kanyang body. Nagmomolt na, gumaganda na lalo. Ayan o. Yun lamang mga kabigote. Maraming salamat. Nawa ay may mga nakuha kayong tip doon sa aking mga sinabi. At sabi ko nga sa inyo, kapag gusto nyo ng medyo maayos na beddings, manguha lang kayo ng mga tangkay-tangkay ng dahon, hahakutin nyo ng mga ibon nyo. Nakakatuwa rin panoorin mga kabigote kapag sila ay naghahakot. Yun lamang, maraming salamat and see you next video.